Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A00192, Rome, Lazio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ewan ko itong mga nanonood sa atin, inoobserbahan ko dito sa mga views. Pagka nagpatugtog na tayo ng awiting Perlas ng Silangan, nangongonte ang views, bumabagsak, nababawasan. Alam nyo, ako gustong-gusto kong pakinggan yung awitin na yan Hindi nyo ba minamahal yung awiting yan? Di parang yung mga nawawala sa views, parang wala silang interest na ma-inspire sa pagmamahal sa ating bansa. Yun lang naman, opinion ko, huwag na kayong magagalit. Sa atin naman, okay lang yan. Pero, kasi gustong-gusto kong, kaya ko nga pinatutugtog araw-araw yan, dahil gustong-gusto kong marinig yan, yung awitin na yan. May naiinggit nga pa sa akin sabi niya, naunahan mo niya ako dyan sa awitin na yan Gusto kong gamitin yan sa programa ko meron ako na niyang ginamit. Kasi narinig ko, ginagamit mo na, hindi ko na ngayon tuloy magamit. Mas maganda yung anyang awitin na yan. Alam nyo, mahilig tayo sa ganyan, na mga awitin. Kaya hanggang ngayon, mga panatang makabayan, kabisado natin yan baka akala ninyo. Di ba? Maliit pa ako, binibigkas na natin sa eskwela yan Kaya, napun ako ngayon, nanonood pala sa atin tong kaibigan natin, na veteran na reporter ng Filipino Star, si Ellen Fernando, mga kaibigan. Kumusta Ellen eto babalik tayo sa ating mga pinag-uusapan dahil nga dyan sa nangyaring pagpatay dun sa mag-ina nitong tinawag na Mitopak. Dapat ngayon yung pa-drug test yan di ba? Hawak nyo na, may kaso na Pa-drug test nyo dahil baka mamaya isa sa nagbunsod na magawa niya yan yung pagiging talamak na gumagamit ng illegal na droga, mga kaibigan. Ito naman ang isa pang tumahol sa death penalty pagkatapos ni Bong Revilla. Itong si Senator Manny Pacquiao naman. Ang sabi niya, bigyan daw ng pagkakataon yung death penalty. Nagpunta. Sabi niya, I hope we can give the death penalty another chance. Si Pacquiao ngayon, English na Hindi na nagtatagalog Maliban na, pag mahaba na, ang sasabihin, ayun, doon magtataga. Ito, isang sentence I hope we can give the death penalty another chance. Yan.
Oh, yan daw ang sabi ni Manny Pacquiao. Pagkatapos na mapatay ito mag-ina na si Sonia Gregorio at anak na si Frank Anthony sa Paniki, Tarlac. Sabi ni Pacquiao, naisip niya siguro, ito, mahina naman ang ating batas at kayang-kaya niyang pagdusahan sa kulungan ang kanyang ginawang karumal-dumal na krimen. Ano? Ang babaw naman ng Manny Pacquiao. Ha? Ano sinasabi mong naisip niyang mahina ang batas? Hindi. Hindi mahina ang batas. Walang batas na mahina. Ha? Mga kaibigan, hindi lang gumagana yung batas sa mga maraming pagkakataon, hindi pinagagana yan. Lalo ngayon, pinalalabas na may topak ito, baka yan pa maging maabsuelto yan. Pero wag mo sabing mahina ang batas kung walang death penalty. Mahina na ang batas? Hindi. Kaya nagiging mahina ang batas kapag yan ay hindi na ipapatupad sa mga kagaya ninyo na nasa gobyerno. Hindi ba? Ultimong yung simpleng protocol. Gaano kayo karaming senador na hindi sumunod dyan? Mga public official. Pinakahuli, kamakailan si Panelo. Di ba? Umakanta-kanta, boses paniki na. Mga kaibigan. Talagang ito, yung trying hard na kumanta. Nung araw, pasabit-sabit pa yan pag kami kinakantaan si Arthur Manuntag Nakakahiya Mga kaibigan, pag kumakanta, pangit pa ng mukha. That's the same, that's the same mindset prompts criminal. Yan daw ang, kaparehong takbo ng utak na nag-uudyok sa kriminal na gawin yung kanilang krimen. Alam kasi ng mga kriminal at mga utak kriminal na makukulong lamang sila. In the first place, Manny Pacquiao, mali na sinasabi mo. Bakit? Hindi siya dapat magkaroon ng utak kriminal dahil pulis ka Diba? Mga kaibigan, hindi ka dapat maging kriminal pala kung pulis ka. Pwede ka maging utak kriminal, pero hindi ka dapat maging kriminal. Yan ang totoo. Pulis ka di ba? Ikaw yung huhuli ng kriminal. Pwede ka magkaroon ng isip ng katulad sa kriminal, pero yung gawin yung kriminal, hindi mo trabaho yun. Kaya ka nga inilagay na pulis Kaya nga inimbento yung pulis Yung batas naman, kaya inimbento yan para dun sa mga lalabag. Di ba? Dahil ang paglabag ay beyond human control. Walang makakakontrol dyan. Di ba? Ultimong sa babae lang May makakakontrol ba dyan? Mga kaibigan. Wala. Yung nang bababae, di ba? Meron nga Meron nga yung pare tsaka madre. Umuulan. Siyempre, malamig ang panahon. Sabi nung madre, Father, ang lamig Dahil umuulan sabi nung pare, gusto mo ba gawin natin yung ginagawa ng mag-asawa? Sige sabi nung madre. Halika, pumasok na tayo. Sa kwarto, sa bahay, masok na tayo. Pagpasok nila, umupo na yung pare. Sabi ng pare, timpla mo akong kape. Sabi ng madre, kala ko ba gagawin natin yung ginagawa ng mag-asawa? Hindi ba ganyan ang ginagawa ng mag-asawa? Pinagtitimpla niya ng kape yung asawa niya. Mga kaibigan, teka, sandali lang. Saan tayo napunta Mga kaibigan, yan ang sabi ni Pacquiao. Ang pinag-uusapan mo rito, kriminal
Ang pinag-uusapan dito, Manny Pacquiao, pulis. Pulis na kriminal. Yan ang pinag-uusapan dito. Huwag mong isisingit na naman. Ito, isinakay na naman niya. Siya raw may panukala kasi na death penalty. Sabi niya, bigyan sana ulit natin ng pagkakataon itong death penalty. Dahil sa tingin ko, ito na lang ang kulang upang magiging mabilis at magiging epektibo ang pagbibigay ng hustisya sa ating kababayang biktima ng heinous crime. Mali ka na naman. Sana naman mali si Pacquiao. Yung mabilis na katarungan, hustisya. Paano bibili siya kung matagal sa piskalya at sa hukuman? Anong kaugnayan ng death penalty para mapabilis ang kaso? Wala nun. Walang kaugnayan yung death penalty para bumilis ang kaso. Ang hustisya. Mapapabilis mo ang hustisya pag nireforma mo ang judiciary. Pagka ang nakaupo sa judiciary ay totohanan. Maging sa Department of Justice. Pagka ang mga namuno dyan, yung may totohanan o sinseridad, na ayusin ang judicial system nating nabubulok, mga kaibigan, yun ang magpapabilis sa katarungan. Sabi ko nga sa inyo, yung death penalty, aanin natin yan kung hindi naman maipapatupad laban sa mga makapangyarihang politiko. At yan ay gagamitin mo lang laban sa gusto ninyong paggamitan. Sabi nga ni Mayor Lim, di ba? The law must be applied to all. Otherwise, none at all. Wala rin yan eh. Bali wala na ang batas pagka hindi mo na ipatupad. Ba't pag ginawa, kita mo yung plunder? Yung plunder law. Ano nangyari dyan sa plunder law? Inamyendahan lang ng kung sino-sinong nasa judiciary. Mga kaibigan eh. Di ba? Halimbawa, katulad ng Korte Suprema. Yang Korte Suprema, lahat ng nagiging desisyon, nagiging batas. Pag nagdesisyon ka ngayon, contrary to law, doon sa plunder law, ano ginawa mo? Inamyendahan mo. Di ba ang pag-amyenda ng batas? Saan yan? Sa legislative, sa Kongreso, Senate at Kamara, mga kaibigan. Pagka may mga desisyon nababago yung batas. Dapat kasi ang pagdidesisyon nakaayon sa batas. Di ba? Ang Supreme Court kasi kaya mo dinudulog ang kaso dyan para liwanagin mo yung desisyon. O kaya liwanagin mo yung batas. Pero hindi ka gagawa ng desisyon na mababago yung batas. Mawawala ng bisa ang batas. Bigyan ko kayo example. Di ba isang classic example, malimit natin sinasabi, yung kaso ni Erap. Ang kaso nun plunder yun binago ng Korte Suprema Di ba? Plunder, di ang bigat ng kaso mo. Sa batas isang taon lamang ang maging sintensya sa'yo, hatol sa'yo. 1 taon pagkakulong. Automatic. Disqualified ka na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Meaning to say, hindi ka na rin pwedeng kumandidato. Kasi natatanggal na sa'yo ang iyong political rights. Civil and political rights.
mga kaibigan. Hindi mo na ma-exercise yung iyong karapatang yon. Pag ikaw ay nahatulan sa kaso na ang sintensya sa iyong ipinataw ay 1 taon pataas. Si Erap kaso plunder habang buhay na pagkabilanggo. Automatic, hindi ba? Disqualification from holding any public office. Bakit nung ipinotesta yung pagtakbo ni Erap sa Maynila? Inuulit-ulit natin to para maliwanagan ng tao. Di ba idinulog yan sa Korte Suprema? Pagkatapos na katigan nung mabuting at namatay ng si Brillantes, yung pagtakbo ni Erap sa Maynila, dinulog ngayon sa Korte Suprema para liwanagin kung naging tama ang desisyon ng COMELEC. Mali yun eh. Tahasa, mali yun eh. Mga kaibigan eh. Hindi na pwedeng kumandidato yan. Convicted yan eh. With finality na yon. Sapagkat nag-waive si Erap ng kanyang right na umapila. Kaya naging final yung desisyon ng Sandigan Bayan. Katunayan, humingi pa siya ng pardon. Ibig sabihin, naamin mo ang kasalanan mo. Kaya ka humihingi ng pardon para sa suspension ng pagkulong sa iyo. Pero ang krimen mo ay nananatili. Hindi natatanggal sa iyo yun. Mga kaibigan, ngayon, ang magtaka kayo, yung humatol kay Erap sa Sandigan Bayan, 2 justice. Yan si Peralta, yung Chief Justice ngayon. At saka yung sinundan niyang si Teresita de Castro. Mga kaibigan, mantakin ninyo, nung idinulog yung disqualification kay Erap, pinaburan nila, pwede raw makatakbo si Erap. Ay na nangyari na ngayon. Paano na ngayon yung kasong plunder? Wala na. Wala na yan. Kaya kita ninyo, Bong Revilla, absuelto. Si Jinggoy ba nililitis pa? Hindi na, di ba? Hindi naman dapat makalaya yan dahil plunder ang kaso niyan eh. Si Bong Revilla nakalaya nung matapos na yung kaso. Di ba? Nung magkaroon na ng desisyon. Tsaka siya nakalaya dahil inabsuelto siya sa plunder. Kita ninyo, Sandigan Bayan, binago yung plunder. Inamyendahan nila. Bakit? Sa kasong plunder, mga kaibigan, ang element ng kasong plunder, isa dyan, conspiracy. Sa buwatan. Sapagkat ang plunder, hindi pwedeng isagawa lamang ng isang tao. Kaya yan ay conspiracy to commit plunder. Ano ginawang pag-amyenda sa batas ng Sandigan Bayan? Yung pagka-absuelto kay Bong Revilla. Sapagkat yung 2 kasama niya sa kaso ay hinatulang mabilanggo. Convicted sa kasong plunder. Pagkatapos siya inabsuelto, siya yung utak nun. Siya yung mastermind nun. Dahil siya yung may hawak ng pera. Siya ang may disposisyon kung kanino ibibigay ang kwarta. Mga kaibigan, di nasira yung plunder kasi binaboy mo yung yung element nung krimen na conspiracy. Si Jinggoy. Si Jinggoy naman, hindi dapat makalaya. Plunder, no bail yan. Tapos sisingit nyo na naman yung death penalty. Mga hinduropot kayo.
Meron pang isang malaki ulo, wala naman laman. Si Bato de la Rosa. Ang sabi naman, yan, sumingit din. Nuesca deserves death penalty. Tinanin niyo mga kabobohan. Paano mong bibitayin niya? Wala namang death penalty ngayon. Kaya nga sinasabi nung iba, ibalik daw. Sabi ni Pacquiao. Kasi nga, propaganda lang yan eh. Ano lang yan eh, press release lang yan eh. Walang sinseridad dyan sa mga sinasabi ng, itong mga nagsasabing ibalik ang death penalty. Ano yan? Pag sinabi mong ibalik ang death penalty na kagad yan. Ano yan? Wala nang pagdadaan ng proseso yan. Di ba mahaba yan? Di ibig sabihin, namumuliti ka lang kayo. Ngayon sinasabi natin na walang sincerity makita sa kanilang mga pahayag pa lang kung pag-aaralan nyo. Kaya dapat pinag-aaralang mabuti ng mga nagsisipagsalitaan eh. Ito mga bata ni Digong nyo, yung mga Dutertaning, sila Panelo, naka-screen kaagad eh. Naka-protection kaagad kay para wag tamaan si Presidente Digong nyo dun sa pagpatay. Kung di mo inutusan pumatay ang mga yan, maglalakas ba ng loob yan? Ngayon, sabihin na nila, matatapang yung mga pulis na yan. Yan, nakakulong na ngayon. Sige nga. Yung bang asta niya, nung bago niya patayin yung, hanggang sa mapatay niya, yung mag-ina, yung pa rin ang asta niya sa loob. Silipin nyo. Hindi na. Di ba? Mga kaibigan. Yan sinasabi natin eh. Isang iglap lang yung pagkakamali eh. Di ba? May segundo, ilang segundo yun, pinagbabaril mo. Baka 10 segundo lang yun eh. Iba na mundo mo ngayon. Di ba? Biglang nagbago ang mundo para sa'yo. Dahil di ka nag-iisip. Di ba? Kahit ba sabihin sa'yo eh, pumatay kayo. Gagawin mo yun, alam mong hindi tama yun. Di ba? Yung parang sinasabi nung araw, pagka sinabi sa'yo, tumalong ka sa building, tatalong ka sa building. Ito, kung makapagsalita, yan sila Panelong Paniki, Yung mga yan, sila Roque. Nung araw, bilib siya sa ICC. Nung sumali Pilipinas dyan, pinuri pa si Pinoy nung tatamaan na sa kanila natatama yung kaso sa ICC, mga kaibigan, wala raw yun. Wala raw epekto yun. Mga kaibigan, yung mga taong yan, doon pa lang kung marunong kayong bumasa. Mag-ingat na kayo. Dahil itong mga mukha na to, pag halimbawa, nagbago administrasyon, at nakita ninyo sa susunod na administrasyon yan, hindi katulad ko ako, nakabantay ako. May walang ya ngayon. Dati may walang ya. Sumampa ron sa administrasyon, wala na akong tiwala. Ganun ang nangyari sa akin dito kay Presidente Digong nyo. Na ikinampanya pa natin. Di ba? Sa radyo. Dito, sa mismong himpilang ito. Mga kaibigan, sa DWBL. Kinampanya natin. Hanggang sa makalipat tayo ng istasyon. Hanggang sa matapos ang eleksyon. Nung makita ko, ang sumasampa, puro magnanakaw wala ito. Hindi totohanan ito. Unti-unti na nakumupas ang ating tiwala na hindi katulad nung bago kumandidato. Yun po yun eh. Timo sabi ni Bato, ito mga to, sino ba yung mga yan? Tayo ang mga bumoto. Tayo mga naglalagay sa kanila sa gobyerno, sa namumuno. Yung mga yan sumakay lang sa boto natin yan eh. Sila ngayon, sa sarap ng buhay, di ba? Sipin ninyo. At kung makapagsalita ngayon, akala mo, binoto sila ng tao eh.
Di ba? Oh, yan sila Roque, di ba? Sina Panelo, mga kaibigan. Ang sabi ni Bato, si Nuesca raw dapat death penalty. Bagay daw, ma-death penalty ito. Yung ginawa ng polis na cold-blooded killing is double murder and a heinous crime. Na ang dapat parusa ay death penalty. Pero hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin musad yung ino-author ko. Siya pala, ino-author mo. Utot mo. Marami nang nag-o-author niyan. Ngayon ka lang sumulpot dyan, ino-author ko. Utorin nyo mukha nyo. Kasi wala na silang maisip na batas na sila makakaisip. Wala. Para sa bansa. Wala na bankrupt Kaya, kung ano na lang yung alam nilang controversial na issue, para mapag-usapan lang, para may dahilan lang sila, na akala mo may ginagawa kahit wala. Di ba? Ginagamit yung death penalty. Paano mo pa death penalty? Wala namang, kahit natapusin nyo, halimbawa, sige, sinabi nyo ngayon, kasi nakapatay itong Nuesca, di ba? Pumatay. Tapos bukas, inaprubahan nyo ang death penalty. Kasama ba si Nuesca ron? Mga bobo. Hindi kasama yun. Ang batas, hindi retroactive yan. Kung yung krimen, nagawa mo, wala ang death penalty, hindi pa na ipapasa ang batas. Nagawa mo ang krimen, hindi ka sakop nun. Ang i-apply sa yung batas, yung habang buhay na pagkabilanggo, kahit meron death penalty. Dahil yung krimen, ginawa mo nung hindi pa epektibo yung batas. Ito, nanlolo ko Mga kaibigan, sige, pasan nyo ngayon. Mapapabitay nyo ba si Nuesca? Hindi nyo kayang bitayin yan. Diyan nyo na lang bitayin niya sa pinakamataas na poste ng Meralco. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Yan, dyan yung mahalatang, panggagancho sa tiwala ng publiko, sa paniwala ng publiko. Akala mo, yung ginawa ng police cold-blooded killing is a double murder, heinous crime na ang dapat parusa death penalty. Pero hanggang ngayon ay hirap pa rin umusad, death penalty. Alam mo siya may-ari ng death penalty. Mga kaibigan. Kayo nag-sponsor niyan Yung mga patayan na yan, sa inyo nangyari yan Ngayon, naglilinis ka ng kamay mo. Dahil kasama kayo sa mga pananagutin sa human rights violation dito sa Pilipinas. Di ba nakansila na visa mo? Di ba? At saka may batas ngayon, yung pinapasa na inihain nung si Wild, Congresswoman Wild. Lahat kayo parurusahan at tatanggalin yung aid o tulong na ibinibigay sa Armed Forces of the Philippines at saka sa PNP. Kapag naipasa yung batas na yan, mga kaibigan, hanggang hindi nagbabago ang kanilang pagtugon sa human rights violation. Baka akala ninyo, paigpit na ng paigpit ngayon ang mundo. Lalo na ang mga miyembro ng United Nations. Maliban sa China. Kasi ang China, diktadorya yan Isang klase ng diktadorya yan. Ano yan? Totalitarian yan. Komunista yan Mga kaibigan Yun ang gustong gayahin ni Presidente Digong nyo
para makontrol ang tao. Lagi silang tama. Para ang abuso, tuloy-tuloy. Nakita ninyo? Ang abuso ngayon, kaliwat kanan. Abuso sa pagnanakaw, abuso sa paglabag sa karapatang pantao. Lahat ng klaseng abuso nandito. Tsaka itong si Presidente Digong nyo, nauulit yung si ako eh. Puro siya si ako eh. Ako, psychiatrist. Lahat siya eh. Diba? Pulis ko. Military ko. Ba't hindi mo tawagin pulis mo? Diba? Pulis mo yan eh. Sabi mo pulis ko. Pag sabit eh, dumidistansya ka. Diba? Yan ang mahirap eh. Ano tawag doon? Sa mga taong ganun daw, ano ang tawag doon nitong si Bad Eli, Kuyukot Soriano na fugitive, wanted leader ng Samahang Andating Daan. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Ano ulit? Ano sabi mo? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Mga kaibigan, teka nga pala, bago tayo, pumunta sa ibang pag-uusapan natin, mga kaibigan, meron mga ngaroling dito eh. Hindi ko lang alam kung magkano ibibigay nyo rito, ha? Panoorin ninyo kung paano mangaroling si Eli Kuyukot Soriano, ha? Mga kaibigan. Ay bahay ang aming bati. Hindi yan. Ay bahay ang aming bati. Merry Christmas na maluwalhati. Ang pag-ibig pag siyang naghari. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanib po ng pagparito. Hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigaya na yun. Magkano ibibigay nyo? Nangangaroling. Ang kawawa na naman ng mga miyembro nito. Ng dating daan. Pagka siya magkakapera, may Pasko no? Kala ko ba bawal ang Pasko sa kanila? Bueno, mga kaibigan, ito sabi nung iba, ito raw, pagkakapatay, ang sabi dito, sabi nito si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, muli siyang nananawagan sa House of Representatives na ipasa yung bill para makapagtatag ng hiwalay na kulungan, pasilidad ng kulungan para sa mga heinous crime convicts. Ito, mga hindi totoo ito .
mga kaibigan eh. Tingnan niyo, pag may nangyari lang, may bill nga pala akong ganun ah. Babalikan, ano yan, ganyan na lang lagi. Recycle. Paulit-ulit, sirang plaka. Paayos nga yung mga kulungan, di nyo maipaayos eh. May separate ka pa. Paano mo gagawin yan? Subiri made the call after filing Senate Resolution 600. Kailan pinail yan? Ha? Sabi raw niya this Christmas, my simple wish is ipasa na ng House of Representatives yung bill namin ni Senate President Soto at ni Senator Richard Gordon na pag-establish ng Alcatraz-type prisons for heinous crimes. Ayan, itong mga kulungan na ito ay isolated na walang cellphone, signal at wifi at ang mga inmates ay nasa isolation cells para hindi maka-organize at magplano ng masamang balak sa loob ng kulungan. Sabi mo lang yan. Akala nyo lang yan. Kayo kasi pasa ng panukala lang ng panukala, nang di nyo iniisip yung realidad. Ano ba realidad? Puro walang hiya mga nasa gobyerno, karamihan eh. Kahit saan mo ilagay yan, gusto mo, ibitin mo pa yung kulungan na yan sa ere. Ha? Doon mo ilagay sa universe. Yung kwan, lagpas na rito sa ating sa mundo, yung kamukha nung umo-orbit, ano ba yun? Yung satellite, di ba? Gawin mo pa satellite yung kulungan. Ha? Wala rin yan, mga kaibigan. Sinong magpapatupad? Puro walang hiya rin eh. Kaya yan sa ligang batas, mga ganyan-ganyan, mga charter change, puro baliwala yan eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Kahit na ikaw pa may pinakamagandang konstitusyon sa buong mundo, mga kaibigan, kung di naman na ipatutupad yan, ano kwenta niyan? Ano halaga niyan? Diba? Babaguhin mo. Bakit mo babaguhin? Gusto mo gumanda. Ganon. Magaganda sasabihin mo. Pero sa katotohanan, gusto nilang ano yan eh. Parang damit. Gusto nilang tabasin yung konstitusyon na bagay sa kanilang interes. Yung papabor sa interes nila. Wala silang pakialam sa interes ng bansa. Mamamayan. Lalo na ngayon. Subukan mong pabago yung konstitusyon, yung China. Di ba? Sino ba yung nagsabi? Si Justice Carpio yata eh. Ewan ko hindi ko tiyak hindi ko sigurado ito. Na yung draft yung pinagawa ni Digong nyo, na draft ng konstitusyon, mga kaibigan, wala na yung pag-aangkin natin doon sa yung pagmamay-ari natin sa mga teritoryong inaangkin ng China eh. Isa na lang ang nandun, natira. Doon sa mga draft na yun. Di pinamigay na tayo niya sa China. Totally binenta na tayo, mga kaibigan. Wala yan. Ngayon, alam nyo, yung pagbabago ng konstitusyon, kailangan ang taong bayan may tiwala sa gagawa. Hindi ba yung pinaka-patas na paggawa ng konstitusyon, alinsunod na rin sa 3 paraang sinasabi sa saligang batas. Wala naman pinaka-patas doon kung hindi yung Constitutional Commission eh. Dapat ang konstitusyon, masyadong maingat ang pagkakagawa dyan. Ang mga susulat dapat na saligang batas, wala nang intensyong kumandidato sa gobyerno, sa posisyon o mapwesto sa gobyerno. Dapat forever. Hindi ka na pwedeng pumasok sa pagtakbo sa politika para makahawak ng pwesto sa gobyerno o kaya
by appointment, hindi ka na pwede sa gobyerno totally. Parang disqualified ka na. Bakit? Yun lang ang paraan para makagawa ng totoong saligang batas. Kasi kung ang gagawa ng saligang batas, politiko, mga kaibigan, hindi magiging matino ang saligang batas. Lalo na kung ang gagawin mo dyan pagsasamahin mo yung isang paraan dyan, yung magsasama yung both chamber, yung upper house at saka lower house. Sila lilikha ng konstitusyon. Sip mo itong mga taong ito, puro suwapang ito. Diyan mo ipapagawa yung konstitusyon na mga kaibigan. Di ba? Di para tayong luko-luko nun. Oh. Para ka nagpagahasa. Kumbaga sa babae. Di ba? Pinagahasa mo na yung sarili mo sa mga demonyo. Sila gagawa eh. Sipin mo yan. Oh. Ay di ba? Gusto nga nila humaba pa yung mga termo nila sa gobyerno, di ba? Mga kaibigan. Puro kalokohan eh. Ito, puro kunya-kunyarian ito. Itong mga may state of the art pang nalalaman ito. Mga kulungan nyo lang sa probinsya nyo, hindi nyo maipagawa eh. Di ba? Hindi nyo pa maayos eh. Gagawa pa kayo ng panibago. State of the art, state of the art. Mga gago. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ano kaya ang dahilan sa pagkakapaslang dito sa natuklasan daw na bangkay ay kumpirmadong si ano nga ito, dating Court of Appeals Justice Norman D. Pizarro, ayon po sa National Bureau of Investigation. Itong si Pizarro, controversial ito, mga kaibigan. Nagkakaso ito sa Supreme Court yan si Pizarro ay yan ang umabsuelto kay Juan kay Napoles. Sa kaso ni Napoles. Marami siyang hinawakang kaso dyan Pati siya nagkakaso dyan kaya yun ang hinahanap ng mga otoridad, yung motibo, di ba? Na posibleng sino ang may kagagawan dito. Mga kaibigan, meron daw tinitignang anggulo, may kinalaman ito sa dating trabaho niya sa Court of Appeals. Sigurado daw yan na isa sa kanila na anggulo. Sabi ni Guevara, yung Department of Justice Secretary. Pero noong April 2018, retired na itong si Pizarro. Siya po ay napatunayang guilty ng Korte Suprema sa kasong conduct and becoming of a member of the judiciary over instances of gambling in casino. Ayun, mga kaibigan, guilty sa kasong conduct and becoming of a member of the judiciary. At siya ay pinagmulta ng 100,000 piso. Mantakin mo, justice ka ng Court of Appeals. Pagkatapos nagsusugal ka sa kasino. Mga kaibigan, Kaya itong di bali na, Baka may mabanggit na naman ako Si Pizarro na lang. Sipin mo, nagsusugal ka. Paano ka makapagpapataw ng makatarungan desisyon kung nagkakasino ka? Di ba? Sa records ng kaso ni Pizarro, sabi niya sa Supreme Court, meron daw siyang terminal cancer. At ang pagsusugal daw niya
an indiscretion of a dying man, mga kaibigan. Kaya parang nagsinungaling siya ron. Hindi kaya siya nagsinungaling. Talaga bang may cancer siya? Terminal cancer? Bakit ang pagkamatay niya, pinatay siya? Di ba? Ba't hindi siya sa cancer namatay? Pinatay siya eh. Tinanggalan pa ng kamay eh. Pinutulan ng kamay, tinanggal pa yung ibang mga daliri niya para hindi siya makilala. Mga kaibigan. Siya rin po ang nag-acquit, kay Palawan Governor Joel Reyes sa Jerry Ortega murder case. Yung kanyang acquittal, binaliktad yun. Binaliktad ulit yun nung buhayin ng ibang mga maestrado ng Court of Appeals. Mga controversial ito, bakit niya inabsuelto? Yung pala, mababaliktad yung desisyon. Ibig sabihin, hindi tama. Gumagawa ng hindi tamang mga desisyon. Kasi nga, nagkakasino eh. Sabi nga nung mabaliktad dito, tinawag na preposterous and premature ng mga kasamahan niya. Siguro, nagmamadaling magkapera para may maipansugal. Di ba? Si Pizarro, siya rin ang sumulat, oponente, doon sa desisyon na nagpawalang sala kay Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention case noong May 2017. Di ba kinulong nito yung mga tauhan niya, yung bakla, kamag-anak niya pa, di ba? Yung pinaka-whistleblower. Tsaka may matanda pa na yon. At ito ring si Pizarro, ang ponente, sumulat ng desisyon na nagpawalang bisa sa desisyon ng Hawaii, ng korte sa Hawaii, na nagbibigay ng 2 bilyong halagang, dollars, $2 billion na halaga ng damages para sa mga biktima raw ng martial law. Sabi ni Pizarro, sa M-Bank Supreme Court noon, hindi casino case, doon sa kaso ng casino, pagkakasino niya. Unfair daw, naakusahan siya ng corruption, gayong ang all of the few administrative cases, yung lahat daw ng mga kaso niyang kukunti lang naman daw na administrative cases na ipinailaban sa kanya, hindi naman daw kasama sa corruption. And that he was absolved in all. Ano ngayon ang tanong dyan? Bakit siya pinatay? Diba? Mga controversial na kaso, di natin alam, baka pera yan. Diba? Kasi masyadong brutal yung pagkakapatay din sa kanya. Diba? Mo, tanggalan ka ng kamay. At tapos tinanggal yung mga mga daliri. Para hindi matrace kung sino siya. Pero ayon sa isinagawang DNA, tumugma yung DNA niya dun sa anak niya. Pati anak niya kinuna ng DNA, mga kaibigan. Bueno, medyo kakapusin tayo ng oras. May nagbe-birthday ngayon eh. Hahandugan natin ng masayang awitin. Itong si Victoria Chongson, binabati natin sa kanyang kaarawan ngayon. Birthday ho ni Victoria Tiongson. Ang pagbati po ay galing sa kanyang kapatid na si Dan Makalinaw at Terry Makalinaw ng Las Vegas.
At dahil birthday po ngayon ni Victoria Chongson, narito po ang ating masayang pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay mga kaibigan, bati tayo sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, si Hermogenes Condat, Randy Reyes, Romeo Siervo, Jomar Apolinar, Junior Dal ng California, Liam Wu, si Mamu Moon, Shera Charlie Di Guzman, Vic Core, Boy Tapang, Eli Albao, Bernardo Ignacio, Leo Vers, Leonilo Mendoza, si Lawrence M.N., Herman Gumiran, Virginia Selski, Rocky Raccoon, Jaime, Jamie Mariano, Reggie Marquez, Boyet Potenciano ng San Diego, at si Yet Guevara. Mga katropa natin, binabati natin sina sa Italy si Buenos Dias, Joel Diaz, Carolina Luge, sa Italy po yan. Sa Guam, si June Gases ng bandang Abracadabra, at ang pamilya Berry sa pangunguna ni Walden Kihan Berry, kanya may bahay at buong pamilya na nasa Guam. Family of Musicians. Si Kamaita Basilio, ka Ani Flormata Saludes, ka Enyang Mina, Carol Torres Brihiño, Carmela Torres Balcos, Rosita DC, Susana de los Santos, Andres Bonifacio, si Jorge Beichong sa Tokyo, Japan, at si Ella Samson Albiar. Ella, bukas yung yung naipangako ko. Kasi tumatawag kami kahapon. Kalain ninyo walang nagre-responde dun sa magdadala nung pangako natin. Si Attorney Catalunya Kausing, ating abogado, nandun pala siya sa, nga pala, nakakalimutan ko mabanggit, pumanaw na itong si kaibigan natin, si Hearn Square. Dating journalist po yan. Medyo malungkot ang kanyang pagpanaw. Ito, mga tunay na journalist ito Talagang, para itong si Kwan si Marcelo H. Del Pilar na kahit mamulot ng upos ng sigarilyo, hindi po nagbebenta ng prinsipyo at paninindigan bilang isang mamamahayag. Kaya nalulungkot tayo kasi yung mga marunong manindigan na tao, namamatay sila ng, alam nyo na, wala. Sipin nyo bang, marami ho yan Meron pang mga natitirang ganyan, kaya lang, ang prinsipyo hindi pinagbibili. Naninindigan. Siya huling lamay pa lang ngayon. Nakalimutan natin. Sa La Rosa Memorial Services, kanto ng Coral Street at Nicolas Zamora Street sa Tondo, Manila. Malapit sa Moriones. Sa likod, ito banda ng, hindi, kabisado ko yan, attorney, lugar namin yan Pwede nyong panoorin na parang nakalamay na rin kayo. Paano yun?
naintindihan namin na mga kaibigan at barkada namin ay hindi makapunta dahil sa takot sa COVID-19 pandemic. Nakikiramay po ako sa pamilya ni Herns Quarry. Mabait ito mga kaibigan. Tsaka ito kahit magutom ito, kahit na ano mangyari, hindi ho nagbebenta ng prinsipyo. Ayaw niyang mabahiran ang kanyang propesyon bilang isang mamamahayag. Yan mga taong hinahangaan natin hanggang sa mamatay. Hindi ho ba? Si Alex Darang, Jomar Apolinar, Robert Cortez ng San Bruno, California, Baste Sebastian from Tondo, Manila, Rosita, si Noli Jacinto, Rosita DC, nabanggit na natin kanina, Susana de los Santos, si Fred Jam ng Bradford, England, Freddy Dato, Luz Biminda, Romana, Dick Ganya, Rogelio Meren, Mirna Guillermo ng Chicago at si Roxanne Rankin ng Florida, si James Mata, Lani Liwanag, Glenn Diolazo, Joji Peralta, Eric Partosa ng Reno, Nevada, Rudy Sim, Alex Umali, si Dada Dumlao ng The Rhythm of Three, Pedro Pinduco, Manny Loyola, Rodrigo Salazar, si R. Yel, si Felin Tag Reyes from Maryland, USA, Reynaldo Isaga, Ed Yumol Casquejo, Osias Catalan Olvido ng Shinjuku, Tokyo, Hector Puti, Oswald Cortez Santos Jr. at si Eddie Rodriguez, Rogelio De Terra, Armando Eluna, Virgilio Abibas, Marlon Corpus, Alvin Rebadulla, Eris Rachel, Ferdinand San Juan, Sela Nalatnu o Untalan, Rowena, Attorney Rowena G. Flores. Kilala niyo yan. Batikang abogado ni ni Pemberton, di ba? Mga kaibigan. Nung siya na abogado, nakauwi na si Pemberton. Nung ang abogado ni ay doon nga pala sa kabila si si Rockwell, no? Pero nung matapos ang kaso nun, di na siya abogado nun naging congressman siya ng party list di ba? Naging peking congressman din yan Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay babalik bukas pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At sa ating pong live stream, alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Migs Zub!